Yan po mga katoto, first bird natin 11:43. Sunod-sunod na po yan. Palagay ko sumama lang dun sa kawan, unang kawan kanina. Iba talaga pag merong sipol. Bibili po tayo ng pito, kaya gagawa po tayo mga katoto. Antayin po natin yung tatlo ha. Huwag po kayong alis. Abangan po natin sila. Katoto, pangalawang ibon po natin. Hindi po siya kasali sa ating Supreme Race 3 laps. Grabing hirap ng ibon. Pero okay lang yan. Hindi naman laging gano'n ang release. Naiintindihan po ng mga pansyer yan mga katoto. Ito yung pangatlo, checkered. Puro galing lahat sa Baklaran. Ewan ko sa bakit nagpunta ng Baklaran tong mga to. Magandang tanghali na po tayo ngayon nag-aabang. Bakit kamo? Kasi po yung ating truck, yung ating pick up po ay nasiraan. Hindi naman po siya intentional. Nangyayari po talaga yan mga katoto. Hindi po napapansin ng ating mga convoyer at driver. Hindi naman po yan sinasadya, no? Kaya ikanalulungkot ko po na sabihin naantala po yung ating release ngayon, no? Actually, kaka-release lang po ngayong alas 10 punto ng ating ibon sa lugar po o sa location po ng Padre Burgos. Lucena pa rin po, sako pa rin ng Lucena yan mga katoto. Bali yan na yan, pang-pito kung nakapag-load po tayo nung nakaraan dalawang loading date. Kaya lang yung buong isang linggo hindi po tayo nakapag-load. Siyempre ang inyong katoto po ay kasama po sa samahan ng mga mangingisda. Bilang representative ng aquaculture, tayo po ay naatasan na umaten, no? Para pag-usapan yung mga bagay-bagay, ipasa yung mga dapat programa sa isang region. Kaya ngayon lang po tayo uli, nagkita-kita, ngayon lang po tayo uli mag-aantay ng ating trainee. Ngayon po ay pang-5 lang po natin to kung hindi ako nagkakamali. O basta mamaya malalaman na po natin, kayo na lang po ang magtama. Alam niyo naman inyong lingkod, mahina na po yung memorya nito. Kailangan po natin ng vitamina para sa memorya. Pwede na! Beno mga kaibigan, ang release po ngayon ay Padre Burgos. Pangalawang lap na po ng ating Supreme 3 laps po yan. Ngayon kung cut-off ka na, pwede ka pong mag-re-entry. Ibang grupo naman po yun, yung mga nag-re-entry. Iba rin po yung pananalunan po nila. Yan po yung ating palaro sa ngayon. Hanggang habang nag-aabang po tayo ng pinakamalapit na derby race, may mga tinatawag na katuwa ang mga palaro. Yung mga club na hinahaluan po talaga nila yan na pampagana. Na kung bagas sa pagkain, kung bagas sa ulam, sangkot siya. Pampasarap, pampagana. Yan ang tamang mga galawan po ng mga club para hindi naman maboring po yung ating mga player. Sa pag-aantay po natin ngayon mga katoto, nakakalungkot po kasi yan kasi yung release na po na to, masyado na po alanganin, no? Magre-resulta po ito nung pagdapo po ng ibon natin, pagtukod, kasi nga yung iba dyan, siyempre hindi po nila inasa na ganito yung mangyayari. Yung pagkakakondisyon po ng ibon po nila, sakto po, hindi masyadong napakain. Kung tanghali na po yung release, kaya po ngayon, alas 10 na. Tsaka ko, gutom na gutom yan.
Hindi po sinlakas yan kaninang umaga. Kung hinirelease po yan ng mga 6:30, 7 o'clock yung umaga, may kalakasan pa po yan. At saka hindi ganong kasikatan ng araw, hindi ganong kainit. So doble pong sakripisyo ang gagawin po nila. Kung may nahina po yung ibon nyo, malamang po yung sinasabi kong titirik, tutukod yung ibon yung mangyayari na. Sana nga lang at napakainin nung iba, no? Yung mga hindi sumali, tsaka ko napakain na nila yan. Pero may mga pailang-ilang din na pagka ganyang malalapit pa, kinukondisyon nila yung ibon nila, saktong-sakto lang na pag-uwi sa kanilang mga loop. Dahil sa pangyayari pong ito, dadapoy po yung mga ibon po natin. Ang nakakalungkot po nito mga katoto, pag nagsimula na pong dumapo yung ating mga mandirigmang kalapati, masasanay na po silang ganon kapag katitirik, pagka kakapusin po sila. Isa po yan sa magdudulot o magiging resulta na babagal po yung ibon natin. Sana lang po yung ibon natin kahit papano wag sana pong dumapo. Sana ang huling dadapuan niya yung ating loop din, no? Hindi po kakapusin, hindi po mauuhaw. Sana kahit hindi ganun kabilis ang speed niya, basta wag lang po siyang dadapo. Yan po kasi yung pangit na magiging resulta natin yung araw na to. Magbubunga po ng pagbagal po ng ibon natin. Makakasanayan niya po na dumapo ng dumapo. Maiintindihan niya po na pwede naman pala na dumapo. Bakit hindi ko gagawin? Karera po ito mga katoto. Meron po tayong oras na limit. May speed limit po ang ating mga ibon. Kaya kailangan po makapasok po tayo dun sa speed limit na 700. Kung hindi po tayo papasok, makakasap po tayo. Sayang po yung pagkakondisyon natin, sayang yung pag-aasikaso sa ating mga ibon kung hindi po tayo makakapit sa 700. Yun po yung magiging epekto nito mga katoto. Sana lang huwag pong dumapo yung mga ibon natin. At gayon din po, no? Sa ibang tropa, especially dun sa ating team, Ramo. Palagay ko kung hindi po ako nagkakamali mga katoto, kung nag-release po sila ng alas 10, ang tansya ko niyan mga 11:30, mag-i-speed na po yan ng 1-2. Kaya ang abangan po natin mga katoto, 1 oras at kalahati, medyo may layo na po yan. Kung tatansyahin ko po yan, no? Straight distance, kulang sa 90 o higit pa, kumulang humigit sa 90 ang kilometro niyan, ang layo mula sa ating pinakasentro. Hindi ko lang alam kung ang sentro po nila yung sa monumento pa rin Rizal. Kasi dati yan po yung mga sentruhan yan, para ang radius po paikot hanggang Maynila, Cavite, kahit Taguig, no? Even Norte, makakalaro po sila, ganun kalawak yung yung radius. At yun na nga mga katoto, meron na pong nagpauwi sa ating tropang Team Tramo. Kaya yung mga ibon po natin, parating na po yun. Senyales po yan na nandyan na po sila sa Bukana. Balita ko naman yung mga mandirig pa po natin ay napainom naman po kahit paano ng tubig. Kahit tubig man yan, importante po yan sa ibon. Huwag lang silang magugutuman ng gusto, kasi dadapo po talaga yan. Ang kalapati naman po mga katoto, kahit naman hindi kumain ng 2 araw yan, ng 3 araw, hindi pa po yan matitegi. Basta lagi lang siya makakainom ng tubig, makakasurvive pa rin po yan. Ang nagpapahina po talaga sa kanila ng matindi dyan, yung gutom. Pero hindi naman agad matitegi kahit gutom. Siyempre mangangayayat muna po yan mga katoto at magkakasakit.
bago pa man yun mangyari, mahuhuli po muna ng ibang tropa yan, magpapadagit muna po yan. Ganun na po talaga ang kalapate kapag mahina na, ipapahuli na po talaga. No choice na po sila, kundi yun na lang yung natatanging paraan, pumasok sila sa loob ng kulungan na hindi naman kanila. Nagiging maango po sila dahil sa kanilang pangangailangan, tubig at pagkain. Pero yung mga yan, hanggat nakakadiskarte po yan, hindi po nagpapahuli yan. Totoo yan. Ganun po yung mga ibon. Hanggat maaari, huwag silang mahuli. Unti-unti po nakaka-survive po yan hanggang sa makauwi po sa kanya-kanyang loop. May pauwi tayo, katoto. Isang piraso. Checkered, yung hindi pa natin kasali sa Supreme Race. Galing pong Baclaran, ewan ko baka namili pa to, nagsimba dun sa Baclaran. Late na, 11:43 po siya nakadating. Hingal na hingal, sobrang init po talaga ng pangangin. No? Pakita ko po sa inyo. Yan po mga katoto, first bird natin, 11:43. Sunod-sunod na po yan, palagay ko. Sumama lang dun sa unang kawan kanina. Iba talaga pag merong sipol, bibili po tayo ng pito, kaya gagawa po tayo mga katoto. Antayin po natin yung tatlo ha, huwag po kayong alis, abangan po natin sila. Yon, at may pauwi pa uli tayo, isang piraso, lubar, hindi pa rin kasali. Hirap na hirap yung ibon mga katoto. Mali kasi yung ganito. Sana pinakain nila kahit konti. Wawa yung ibon. Sobrang init. Ibas gutom. Alam mo, Texas na sinoga. Tingnan po natin siya. Katoto, pangalawang ibon po natin. Hindi po siya kasali, no? Sa ating Supreme Race 3 laps. Grabing hirap ng ibon. Pero okay lang yan. Hindi naman laging ganun ang release. Naiintindihan po ng mga pansyer yan mga katoto. Lampas-lampas yung ibon natin mga katoto. Yung pangatlo, checkered. Puro galing lahat sa Baclaran. Ewan ko sa bakit nagpunta ng Baclaran tong mga to. Nawawala pa yung, yung sinali natin mga katoto. Yun po yung wala. Isipin mo mga katoto, bumaliktad yung pangyayari, no? Yung inaasahan po natin na mauuna, wala pa siya hanggang ngayon. Ang cut-off po natin ay alas 11:40. Dahil ang release po natin ay alas 10. Yun po yung ating cut-off. 700 po ang speed nun. Bumaliktad po yung laban, no? Yung mga training natin, siya po yung nagsiunahan. Galing po silang Baclaran. Hindi ko po alam kung bakit nakarating sila ng Baclaran. Lahat po galing doon eh. Taliwas po doon sa hinagisan natin, lumampas po sila. Kahit yung ibang ibon po natangay. Kaya siguro na late. Hanggang ngayon naghahanap pa rin yun. Baka naman sumubra-subra yung lipad. Nalibang no, sa bilis ng mga kasama niyang mga ibon, nahatak po sila. Kasi ang pinakamarami pong ibon parting Maynila po. Ganun po karami yung populasyon nila. Sasabay po yan sa pinakamarami. Kaya sobrang importante po kung may ginagawa ka pong ingay dun sa loob mo, baka sakaling dumaan, matunugan niya yung ingay, no? Yung pinaka-password nung tawag mo. Pwedeng may pito ka, mas epektibo. Kaya sa susunod, bibili na lang po tayo ng pito. Will you please repeat it? Importante rin po kasi may pito tayo eh. Para pag may dumaan na kawan, maririnig niya tapos kakalas siya dun sa kawan. Nalagay ko sa unang bugso po yung yung ibon natin, dun po napasama, kaya lang hindi tayo napansin. Ganyan nga po talaga pag ang ibon ay sobra na po yung gutom tsaka dire-diretso lang po talaga ng lipad yan eh. Kumbaga sa inauhok na po ng ibang ibon. Humihina po yung kanilang homing instinct, pero yung lakas nandun pa po. Madalas po ganyan nangyayari, nagkakaroon ng pagiging tawag dun, irregular yung kanilang pag-iisip.
pag nai-stress na masyado. Etong race na to mga katoto, pabor po to sa mga maaagang nagbibigay po ng endurance. Kasi yung endurance na binigay po nila, nakatulong po yun sa cage. Dahil sa tanghali na po inirelease, yun po yung nilulusaw o biniburn ng kanilang ibon. Sa mga kagaya po nung iba, kagaya ko po, kapag matagal ka na po nag-iibon, kalkulado na po yung yung galawan yan sa pagbibigay po ng endurance. Kasi sa experience mo, sa haba po ng nilaro mo, sa mga resulta, masama po talaga yung nagbibigay po ng maaga ng gamot. Kasi nasisira po talaga yung pinakatay niyan. Yun po yung iniingatan natin na huwag mangyari sa ibon natin. Pero hindi po natin hinihiling na mangyari po yung ganitong senaryo. Yung mag-leak po ng nung release. Wala naman pong may kagustuhan yan, no? Kahit mismo ang driver at convoyer, ayaw po nila yan. Kasi ang pagbalik po nila sa kanilang pamilya ay naantala din. Siyempre gusto rin po nilang makauwi ng maaga. Lalong-lalo ngayon, linggo, family day. Dapat mamayang hapon, nandito rin po sila. Ayaw po nilang mangyari din. Kaya wala po may gusto. Sinasabi ko lang po na pabor ito, karera na to para sa mga nagbibigay ng maaga. Congratulations po sa inyong lahat. Yung mga nag-clock po ngayon, critical po yung ibon natin ngayon at wala pa. 11:40 po ang cut-off pero nag-aantay pa rin po tayo hanggat wala pa. Kanina pa po tayo nag-aabang mga katoto. Nagsimula na rin po ang liga sa aming court. Kaya medyo maingay na po tayo. Hanggang sa kasalukuyan po ay hindi pa rin dumarating yung ating pangapat. Yung ating isinali sa ating Supreme Race 3 laps. Palagay ko sumobra po ng lipad yung ibon na yun. Kasi masyado na po yung tanghali. Ang palatandaan po kasi ng mga ibon, madalas po yung sikat po ng araw kung saan po banda nakaturo. Kaya yun nalito, tansya ko yun nalito. Pero mamayang hapon o hanggang bukas ng umaga kasi sa umaga po yung araw po nandun po sa silangan. Yun po yung palatandaan nila lagi kapag papunta po sila at pauwi sa ating mga loop. Yun po yung magsisilbi nilang pananda kung hindi po sila uwi ngayong hapon. Kaya hanggang dito na lang po muna yung ating vlog. Ako na po ang bahalang mag-abang, magantay. Babalitaan ko na lang po kayo sa muli nating pagkikita mga katoto. Huwag po sana kayong magsasawang sumuporta sa ating mga video, sa ating mga vlog. Hanggang sa muling pagkikita, mabuhay po kayo mga katoto. Peace.